Good day mga ka-sports natin dyan. Diana May Carlos or mas kilala sa pangalang Tots Carlos. Maraming nakakapansin nga sa kanya na di umano ay tumamlay na ang kanyang paglalaro sa loob ng court. Kung noon nga ay isa si Tots Carlos sa kinakatakutan sa loob ng court at isa nga siya sa talagang binabantayan, pero ngayon mukhang ibang-iba na ang Kaloy na ating nakilala. Sa mga nakaraan conference, talagang bakulaw nga itong si Tots Carlos sa loob ng court. Pero ngayon, isa nga siya sa binabansagan na nga ngayong error queen or error king. Si Tots Carlos kasi ay ma-error na. Bakit ganito na si Tots Carlos? At tila ba ramdam na natin ang kanyang paghina? Ngayon, ating pag-uusapan si Tots Carlos kung talagang tapos na ba ang kanyang era or sadya talagang may ibubuga pa naman itong si Kaloy. Pero dahil nga ma-error siya, yan muna ang ating itatopic ngayon, kung ano-ano ba ang mga naging dahilan bakit mahina na si Tots Carlos at ma-error na. Alamin ninyo ang buong detalye. Pero bago ang lahat, kung bago ka sa aking channel, subscribe na. Click ang ating notification bell para lagi kang updated sa lahat ng issues sa volleyball. Susunod na! Tots Carlos ipinanganak noong July 7, 1998 sa Pampanga. Si Kaloy ay isa sa mga pinakamagaling nating outside hitter, opposite hitter. Sa katunayan, si Carlos ay sobrang dami niya nang napatunayan, hindi lang dito sa pro. Kahit ng panahon niya ng high school at college ay namayagpag na ang kanyang pangalan at nakitaan na nga siya ng potensyal. Humakot na rin itong si Kaloy ng Sandamakmak na award kahit nga sa palarong pambansa ay nagkaroon na rin siya ng award. So ibig sabihin, ito talagang si Kaloy ay sobrang napakagaling rin dahil noon pa man ay kilalang kilala na nga siya. Mas lalong namayagpag nga ang kanyang karera nang napasok nga siya dito sa Coring Line Cool Smashers kung saan naging MVP na siya, naging final MVP at marami na siyang nahakot na award. Outside hitter, opposite hitter ay nagkaroon na rin siyang award. Hindi rin natin matatawaran ang kanyang 38 big points na kung saan sa local players si Kaloy nga ay talagang nakagawa nga ng isa sa mga pinakamataas na maraming ang puntos sa game. Well, si Kaloy naman talaga ay may ibubuga pa. Bagamat ngayon ay nakikitaan nga natin siya ng pagka-error at mukhang humina na siya, maiintindihan natin to dahil nga galing nga siya sa injury. Siguro inaalalayan pa ni Kaloy ang kanyang natamong injury. Malay natin sa mga susunod na conference ay mamayagpag muli ang kanyang karera. Hindi pa naman tapos ang laban dahil si Kaloy ay bata pa at hindi pa to magre-retiro. Napapabalita man siya mag-go over the backod. If ever mag-over the backod man siya or hindi, alam natin na kayang-kaya pa makipagsabayan ni Tots Carlos sa mga batang manlalaro sa kasalukuyan. May ibubuga pa yun si Kaloy. Kinakailangan niya lang talaga siguro nang mag-rest pa para maipanumbalik niya ang kanyang dating kalakasan. Well, para sa akin si Kaloy ay hindi pa yan laos. Para sa akin si Kaloy ay kayang-kaya niya pang bumuhat ng isang team. Basta abang-abang lang tayo sa pagbabalik ng kalakasan ni Tots Carlos. Hindi pa yan error queen. Sa totoo lang, magaling yan si Carlos. Sa pagbabalik niya sa All Filipino Conference, aabangan natin na muli na mag-shine nga siya. Yan muna ang pinaka-latest natin sa mundo ng volleyball. Thank you so much. God bless.